Hello at welcome back! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalalim na tanong base sa ating source material. Ang tanong, kailan nga ba talaga, as in tuluyang nabubura, ang kasalanan sa buong sangnilikha? Okay, para masundan natin tong medyo komplikadong usapan, ito yung magiging guide natin. Sisimulan natin sa pinakaunang tanong, tapos titingnan natin yung dalawang pananaw, yung dalawang mukha ng pagtubos, yung timeline, at syempre kung ano ang kinalaman ng lahat nito sa kaligtasan at paghatol. Sige, simulan natin sa pinakapuso ng usapan, yung konsepto ng pagtubos sa kasalanan o atonement sa Ingles. Ano nga ba talaga ito? Ito yung tanong na sinusubukang sagutin ng source material natin. Hindi lang yung basta napatawad, kundi kailan masasabing tapos na ang lahat, clean slate na, kumbaga, kailan ito totally nawawala. Okay, para mas magets natin yung debate, kailangan muna nating intindihin tong dalawang magkaibang lugar. Una yung tinatawag na tunay na templo. Ito yung sa langit kung saan nililinis ang mga matuwid. Pangalawa yung Hades. Ito naman yung sa lupa kung saan hinahatulan yung mga hindi matuwid. Napaka-importante na tandaan natin tong pagkakaiba na to kasi ito yung pundasyon ng dalawang pananaw na susunod nating tatalakayin. So, dito na nga pumapasok yung dalawang magkaibang pananaw kung kailan ba talaga natatapos ang pagtubos sa tunay na templo. Ito yung pinakaugat ng debate. Sa unang pananaw, sinasabi pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli, tapos na ang paglilinis sa templo. So, yung 7 salot daw, para na lang yun sa Hades. Pero sa ikalawang pananaw na siyang sinusuportahan ng source natin, yung 7 salot ay hindi patapos. Sa katunayan, bahagi pa ito ng paglilinis mismo ng tunay na templo. Bakit? Kasi raw may nakasulat na walang sino man ang pwedeng pumasok sa templo hanggat hindi natatapos yung 7 salot. Gets? Ibig sabihin, may nililinis pa sa loob. So paano natin malalaman kung alin sa dalawa yung tama? Well, dito napapasok yung isang napaka-importanting definition na binigay ng source na babago sa buong pagtingin natin sa konsepto ng pagtubos. Ayon sa source, pag sinabing pagtubos o atonement, hindi lang yan basta sorry patawad na. Ito ay yung mismong proseso ng pag-alis, pagbura talaga ng kasalanan at lahat ng epekto nito sa buong creation. At dito nilinaw ng source material na itong prosesong to may dalawang bahagi pala, hindi lang isa. Una, yung pagdadalisay. Ito yung pag-alis ng kahit anong posibilidad na magkasala pa ulit yung mga matuwid, parang tinitiyak na 100% pure na sila. At yung pangalawa ay yung paghatol, yung pag-alis naman sa mga makasalanan na ayaw talagang magsisi. So ayun pala, ang tunay na pagtubos, kailangan pareho, pagdadalisay plus paghatol. Hindi pwedeng isa lang, kailangan mangyari pareho para masabing kumpleto na. At yan mismo yung sagot sa debate kanina, di ba? Kaya pala kailangan pa ng 7 salot? Okay, so ngayong alam na natin yan, tingnan naman natin kung paano ito nangyayari sa timeline ng mga huling araw, ayon sa ating source. So heto yung pagkakasunod-sunod. Una, mangyayari ang 7 salot para makumplato yung paglilinis sa templo sa langit. Pagkatapos niyan, lilipat na yung focus dito sa lupa. Magsisimula ang paghatol sa Hades. Uunahin yung hukbo ng halimaw. Pagkatapos, yung 1,000 taon kung saan nakatali si Satanas. At sa pinakadulo ng lahat, yung Great White Throne Judgment. Dito na totally tatanggalin ang lahat ng kasamaan, pati kamatayan at Hades, itatapon na sa lawan ng apoy. At dahil dalawa ang mukha ng pagtubos, paglilinis at paghatol, may malaki itong epekto syempre sa iba't ibang klase ng tao. Hinati ng source text ang mga mananampalataya sa 3 grupo. Una, yung mga matuwid, yung talagang pinatunayan sa gawa ang pananampalataya nila. Pangalawa, yung mga huwad, alam nyo na, puro salita lang, kulang sa gawa. At pangatlo, yung mga hindi nasubok, yung mga namatay bago pa man talaga mapatunayan kung para saan ba talaga yung kalooban nila. Magkakaiba ang magiging kahihinatnan ng bawat grupo. At may isang pangungusap dito na sobrang simple pero sobrang bigat. Sabi, kung tatalikuran mo ang kasalanan, kasalanan lang ang mabubura. Kung hindi, ikaw ang mabubura kasama nito. Napakaklaro, di ba? Ang pagtubos ay pwedeng maging kaligtasan mo o paghatol for you. Kaya iiwan ko sa inyo itong huling tanong dahil sa pananaw na ito, kung saan para magkaroon ng sukdulang awa para sa lahat, kailangan din ng sukdulang paghatol sa kasamaan. Nababago ba nito yung tingin ninyo sa konsepto ng hustisya at awa? Pag-isipan natin yan.